Sa kanya, baka lalo lang mapadali yung buhay niya. Pero ma, ayokong lukuhin si Daddy sa natitirang oras niya dito sa mundo. Ako din, Angela. Ayoko isipin na naiiwan na tayo ng dati mo. Hindi ko kaya. Dahil kung mawawala din siya, mas nanaisip ko pa mamatay na kaming dalawa. Huwag mo sabihin yan. Huwag niyo ako iwan ni Daddy. Ma, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Ma, hindi ko na. Mo ba ang pagmamahal ko? Huwag ka sanang bibitaw sa mga kamay ko. Hindi kita isusuko anuman ang mangyari. Ipaglalaban ka hanggang sa dulo ng buhay ko. Oh, bakit napapangiti ka dyan? Nag-text po kasi si Gerald. Nakakatuwa nga po kasi magkasama na sila ng biological mother niya. Buti naman nakilala pa niya. Masaya ako para kay Gerald. Nakakatuwa nga po eh. Kasi nung umpisa, hindi siya interesado. Eh, mabuti na lang, nagbago yung isip niya. Kaya ngayon, nagbabanding na sila ng nanay niya. Tama yun. Dahil hindi natin alam ang buhay. Ako nga, hindi ko alam kung hanggang kailan ako rito sa mundo. Anytime pwede akong mamatay dahil may sakit ako. Renato, gagaling ka pa. Sa susunod na araw na yung schedule ng radiation mo, kaya dapat magpalakas ka. Alam mo, mabuti na rin nangupahan tayo dito sa Manila habang ginagamot ka. Sabi ng mga doktor, ano na yung ginagawa nila? Parang nadadagdagan pa yung ginagawa nila sa akin. Nag-i-improve ba daw ako? Pero bakit? Bakit hindi nawawala yung sakit ng tiyan ko? Ha? Eh, wala namang nababanggit. Pero kailangan lang daw talaga maging aggressive yung paggagamot sa'yo para hindi kumalat yung cancer sa katawan mo. Dad, I'm sure ginagawa nilang lahat para gumaling ka. Ganito na, mas mabuti pa, massage ko na lang yung tiyan mo para kahit naman pa paano, gumaan yung pakiramdam mo. Alam mo, anak. Angela, pag umaga ang pakiramdam ko, hindi ko alam kung bakit. Pero kahit pa paano gumaga ang pakiramdam ko.